Bakit nasa labas ng bahay ang kapatid mo? Pinaupahan ng kapatid ko na si Clarita Letimas, pinaupahan niya. Yung alin? Yung unit niya, pinalabas siya. Nawa ako sa kanya, kinakagat ng daga yung paa niya, nangingitim na yung paa niya. Pag may ulan, nababasa siya, tapos pag may baha, yun, aabot siya. Inhumane to eh. Isipin mo PWD, sa kanya nakapangalan yung bahay, Opo. tapos papalabasin mo. Jasmine, kasi parang ang sinasabi mo, walang magawa ang HOA at dapat NHA ang umaksyon, tama? Apo, Pero nai-refer mo ba tong kaso na to sa NHA? hindi po. So anong gagawin nyo next time kung may ganitong klase pangyayari, ma'am? 6 years napapabayaan ng PWD, nandyan lang sa labas, hindi man lang kinol ng attention ni HOA si NHA. Kawawa naman yung tao, matagal na yan. Kung nung una pa lang kinol out yung NHA, baka na-solve na yung problem na yan. Ako po si Rogelio Choson. Lumapit po ako sa Bitag upang makahingi ng tulong para sa kapatid ko na may kapansanan sa pag-iisip, sa kanyang physical, naka-wheelchair lang po siya. Ang tatay ko po ay may bahay sa NHA. Binigyan po ng babae since 2004 until now. Tapos namatay po yung tatay ko 2017. Tapos i-transfer sa kapatid ko kay Frederick Choson na isang PWD. Tapos 2018, pinalabas po ng ate ko na si Clarita Letimas at PU1 Ryan De La Cruz sa loob ng unit. Bali, 6 years na po ang kapatid kong PWD sa labas ng unit. Ang situation po niya ngayon ay sa labas po, kinakagat po siya ng daga, tapos binabaha, tapos maraming lamok, tapos hindi po siya makagamit ng CR, hindi makaligo sa loob ng unit dahil pinaupahan po ng aking kapatid na si Clarita Letimas. Kayo po ay nandito sa Bitag, hindi para sa sarili nyo no? Hindi po. Para po sa kapatid Sa ninyo. kapatid ko po, kasi Kamusta ang kapatid nyo? Anong kalagayan niya? Ay, naawa po kasi Yeah, kalagayan ng kapatid ko ngayon, for 6 years, naawa ako sa kanya, kinakagat ng daga yung paa niya, nangingitim na yung paa niya. Pag may ulan, nababasa siya, tapos pag may baha, yun, aabot siya. Bakit nasa labas ng bahay ang kapatid mo? Pinaupahan ng kapatid ko na si Clarita Letimas, pinaupahan niya. Yung alin? Yung unit niya, pinalabas siya. Yung kapatid nyo pong si Frederick ay isang PWD. Opo. Ilang taon na po siya? 52 na siguro siya. Around 52 years old. 52 or Ano pong klaseng PWD yung kapatid nyo? Parang hindi makalakad siya. Naka-wheelchair lang po siya eh. Okay. Tapos ang Ito lang yung pag-iisip, gumagalaw. kamusta po? Nakakausap Yung po bang pag-iisip niya, minsan matino, minsan hindi matino. physical tsaka intellectual disability Opo, si Frederick? Meron kayong ate or sino yung nirereklamo nyong kapatid? Si Clarita Letimas. Mas ate ko. matanda sa inyo? Opo, panganay namin. Panganay. Si ano pong pangalan ulit? Clarita Letimas. Clarita. Ayan. Okay. So, si Clarita, ang sinasabi nyo, pinalayas yung PWD yung kapatid. O, pinalabas kasi paupahan yung bahay. Yung bahay na yun kanino? Yung unit na yun, Kay Frederick po. nakapangalan. Opo. Yun ay ibinigay ng NHA kay Frederick. Opo, bali sa tatay ko po nakapangalan. Tapos sabi ng tatay ko, Jer, kanino ko papangalan tong unit na to? Sabi ko, tay, may unit na ako. Dito na lang kay Frederick Choson para may bahay siya. So, ever since, sa kapatid nyo pong PWD, yung unit na yun, Opo. kinikilala po ba siya ng NHA? Ang mga papeles po ba sa kanya nakapangalan talaga? Oo, nakapangalan po sa kanya. So, nai-transfer ng maayos. Nai-transfer po Bakit nangialam yung Clarita ka mo? Siya yung humahawak ng papeles eh. Pero hindi niya man magampanan yung pagiging ate niya. Talagang pinabayaan niya lang sa labas. Minsan namamalimos yan eh. Para makakain lang siya eh. Hindi ko mabigyan kasi sapat lang yung sahod ko eh. Pero minsan binibigyan kong pagkain. Pero minsan naawa ko dyan. Pag nagkakasakit, tapos kinagat ng daga, binibilang ko na lang ng pain reliever. Yung ate na nagpaalis dun sa PWD, buong kapatid ba to? Oh, kapatid ko po yan talaga. Buo. Oo. Bakit daw, anong dahilan ng pagpapalayas or paglalagay dun sa labas ng PWD? Hindi ko. Ang sabi niya po kasi, paupahan niya.
Kaya pinalabas niya yung kapatid ko. Okay, so with dahil nangyari na yun, pinalabas ang ate mo, ano naman ang gusto mo mangyari? Bakit ka lumapit dito? Naawa kasi ako sa kapatid ko. Gusto ko ma-experience yung bahay niya eh. Kasi parang kukunti na lang yung buhay Alam niya mo ba kung magkano yung monthly or yung renta para dun sa bahay? As per ng pulis na nakikialam, 3,000 monthly daw po. Hindi, yung bigay ng HOA. Yung huwa, hindi po. Pinapaupaw pa niya. Paupa po, 4,000. Hindi, sa NHA, magkano ang 3,000 binabayad? po. Magkano 3,000. binabayad sa NHA? 3,000 daw po. Monthly? Opo. Tapos, ang pinapaupahan nyo dun sa, magkano? 4,000 po. Oh, so, 3,000 tsaka 4,000. Opo. So, siguro, yung bayad sa renta na pupunta sa NHA, Opo. yun ang bayad. Opo. Pero okay. kahit sabihin mo na yan yung reason, inhumane to eh. Isipin mo PWD, sa kanya nakapangalan yung bahay, Opo. tapos papalabasin mo, kung wala ka ba namang awa sa kapatid mo. Hindi, kung common sense lang, tama ka naman sir, nakakaawa talaga. Isipin mo yung kalagayan ng kapatid mo, ayan nandiyan na sa labas, habang yun nandun sa loob, ibang tao. Pero kausapin muna natin itong HOA president ng Building 22, Barangay 128, Zone 10, Paradise Heights, Tondo, Manila. Matanong ko lang, bakit pumayag ang inyong tanggapan na mahayaan lang ang pangyayari na ito? Ayun po ay usapan nilang pamilya, sir. Tapos po, si NHA po dapat ang nakakaalam din po noon na bawal Pero po didn't you bring paupahan it to yan. the Yun attention, naman- ma'am, ng mismong barangay or kahit man dun sa mismong NHA na may ganitong klaseng pangyayari? Ang pagkakaalam ko po, sir, na rin na po nila yan sa barangay po ay napag-usapan na rin po nila Okay, sa barangay. anong sa pagkakaalam mo na napag-usapan sa barangay? Nasa labas po siya at kailangan po na bigyan siya ng space po sa loob ng pamamahay niya mismo. Okay, nung nagkaroon sila ng kasunduan sa barangay, natupad ba to? Hindi po, kasi po nasa labas pa rin po sila si Kuya Frederick. Ito bang si Rogelio, nakikita mo dun sa lugar, si Tioson? So, lagi ba niyang kasama itong si Frederick or binibisita? Oo, opo. Ngayon naman, gaano nang katagal itong si Frederick nasa labas? I think sir, more than 6 years na po Simula po nung 6 years? namatay yung Nandyan papa. sa labas? Opo. Nakakagalit. Opo, po. Jasmine, kasi parang ang sinasabi mo, walang magawa ang HOA at dapat NHA ang umaksyon, tama? Opo. Pero na-refer mo ba tong kaso na to sa NHA? Hindi po. So, doon pa lang, Jasmine, kasi parang may pagkukulang sa parte ng HOA. Kaya kayo nandyan para masigurado na ligtas, kumbaga maayos yung pamumuhay ng mga residente nyo dyan, yung sakop ng HOA ninyo. So, parang may pagkukulang lang sa side mo. Ito bang si Clarita Chozon, yung kapatid na nagpalayas, nakausap mo na to? Hindi po, ma'am, kasi nasa ibang building po. Ma'am Jasmine, no? Maging klaro na ako. Magandang sinabi ni Kate. Bakit? Yan ang tinatanong ko kanina kung bakit wala pa kayo nagagawa. Ang nangyayari, parang nagiging witness lang kayo dun sa pangyayari. So ano pang purpose ng HOA? I do understand it's NHA's responsibility or tungkulin na mag-ayos na mga ganyan na bagay. Pero di pa dapat na yung mismong impormasyon na manggagaling sa inyo na ipapadala sa NHA para ma-call ang kanilang attention? Di ba po ba? Na-call niyo ba yung attention ng NHA? Kahit wag niyo nang tanungin yung mismong pamilya, dumirekta na kayo sa NHA para i-call ang attention. Di ba po ba? Yes, sir. Hindi po namin po nagawa yun. So anong gagawin niyo next time kung may ganitong klase pangyayari? Ma'am, 6 years napapabayaan ng PWD, nandyan lang sa labas, hindi man lang kinol ng attention ni HOA si NHA. Kino-call out ko lang, ma'am, yung posibleng pagkukulang ninyo kasi kawawa naman yung tao, matagal na yan. Kung nung una pa lang, kinall out yung NHA, baka na-solve na yung problem na yan. Opo, ayun po yung pagkakamali. Okay, ma'am, so anong gagawin mo ngayon? Ngayon na nag-uusap tayo, at least alam mo na may pagkakamali ka. Anong gagawin mo ngayon? I-call out ko na lang din po si NHA, sir. Ganito na lang, ma'am, since tatawagan naman namin yung NHA, you do call out NHA as well, pero kami din ang makikipag-coordinate sa NHA. If ever man, tanungin kayo sa impormasyon na kailangan nilang hilingin, ay bigay ninyo, ma'am. Okay? Okay po. Okay, sige, maraming salamat sa inyo, Ma'am Jasmine. Hello, Kagawad Celestino Carazza, Barangay 128, Zone 10, Paradise Heights, Tondo, Manila. Magandang umaga sa inyo, Kagawad. So, inalam po namin kung ano yung may tutulong namin. Yung nga, sinabi ni Roel na concern niya ay tungkol doon sa kapatid niya na si Frederick na nagiging palaboy-laboy na raw na mayroon naman siyang sariling unit. Okay.
So nung nalaman ko to, nagdamdag ako ng tinanong ko sila. Inalaman ko po sir na magkakapatid pala to yung problema nila. So nung una, sabi ko kung paano gagawin natin, nagsabi itong si Rogelio na mas maganda ibenta na lang yung unit, sabi niya. Si Rogelio po. Agad ko po ito pinasubalian dahil pa ako, kung dudulog kayo rito at bintahan ng unit, hindi po saklaw ng barangay. Okay, sir. So, diretso na tayo. Ano yung naging final na usapan ng dalawang panig? Napatawag ba yung isang kapatid na babae? Ano yung naging kasunduan? Final kasunduan ng dalawa kasama si Clarita? Opo. So nagkaroon sila ng kasunduan na papasukin si Frederick, ito po yung PWD sir, ano po, Okay. sa loob ng unit at makagamit ng CR, makatulog doon. At Nasunod yung ba yan? sobrang Kaya, pangbayan Pero sa init, nasunod ba sir yung pag-uusap? ay bibigyan si Frederick. Nasunod ba sir yung pag-uusap? Ito ngayon yung pinalop ko sir, ang sabi ni Clarita, kasi hindi ko inabot si Rogelio, hindi ko pa nakausap. Nasunod naman daw po ito, binibigyan na. Kausap ko rin po si Baer, siguro mga 3 to 4 days ago eh. ayun, Sir Rogelio, napapasok na ba sa loob yung... Wala pa po. Wala pa daw Kaya kagawad. nag-report tuloy ako sa barangay. So, hindi pa tumutupad sa usapan itong isang panig. Tama ba? Parang ganun po, nung pagpunta ko- Kasi yung sa amin, sir, nasa labas pa rin daw yung sinasabing tao at natutulog dun sa labas. So, paano magagawa ng paraan yun? Kinausap ko po yung mismo si Frederick kung bakit nasa labas ka pa rin, hindi may kasunduan na. Okay. Siya po rin mismo yung nagsabi na nahihirapan siyang pumasok doon sa loob dahil naka-wheelchair po ito itong si Frederick. So sabi ko, anong gagawin natin yun ang kasunduan? Okay ka ba rito? Masamantala dito sa loob dahil kakausapin ko yung ate mo. Sabi Okay. niya, okay naman daw siya. Mas comfortable daw siya ron kasi mayroon naman siyang parang kama sir doon at may lutuan din siya ron na sarili. Okay. Pero sir, ang sa amin lang kasi, bakit lang paulit-ulit na nasa labas yung PWD? Yun lang naman sir yung point namin. Kahit anong areglo pa ng kabilang panig, ang sa amin sana ay ipasok si Frederick. Doon dapat siya. Wala nang dapat tumitira doon na ni isa. Wala nang usap-usapan ng kalagitnaan kasi ang talagang dapat na nakapangalan yan ay si mismong Frederick. Tama po ba? Tama po So sir. dahil nakapangalan kay Frederick yan, dapat siya yung naninirahan sa loob. Tsaka Sir Carl, intellectual disabled nga si Frederick. Hindi mo pwedeng tanungin kung anong... Siyempre, hindi niya alam kung anong tama para sa kanya eh. Nasanay siya for 6 years sa labas. So, kaya siguro, nung kinausap nila kagawad na papasok sa loob, of course, baka initially, talagang tatanggi yung PWD. Tama, Kaya tama. dapat, kailangan na siguro nating humingi ng tulong sa mas nakakaalam o eksperto na pwedeng kumausap at ipasok sa loob yung PWD mismo. Meron pa bang naninirahan doon sa unit? Nangungupahan po. Nandun pa rin? Oo. O ba't hindi pa rin umaalis? Walang natupad sa mga... Okay, so walang natupad dun sa barangay. Okay, sige. Kagawad, ganito no. So asahan namin yung magiging coordination ninyo dun sa iba't ibang mga ahensya natin kung sakali magkakaroon ng pag-uusap pa. Kasi ang para sa akin, wala nang mediation. Good as is, nakapangalan kay Frederick, lumayas man yun nandyan. Yun lang sa akin, sir. Okay? Yes po, naintindihan ko po sir. Sige, ganito na lang. So, magkakaroon tayo siguro ng susunod na pag-uusap dito bukas para dun sa mga susunod natin na aksyon. Okay, Kagawad? Yes po sir, okay. Okay, Kagawad, maraming salamat sa inyo. Pero tatapusin natin itong sumbong na ito bukas. So, Sir Rogelio, balik ko ulit bukas at pag-usapan natin yung talagang magiging full latag ng gagawin dito. Okay? Thank you po. Okay, so maraming salamat sa iyo, Sir Rogelio. Andiyan tayo nagtatapos ngayong araw, hinggit sa sumbungan, imbestigahan ano mga reklamo na bibigyan ng solusyon at aksyonan. Ito ang nag-iisang pambansang sumbungan, tulong at serbisyong may tatak, bitag, ilalaban kay DG1. Ako si Carl Tulfo at ito ang hashtag Ipabitag Mo.